Maganda at maluwalhating araw po sa inyong lahat. Ngayong Biyernes, ika-26 ng buwan ng Pebrero. And as usual, our constant reminder to all of you, kung maaari lang po tayo ay magsuot, gaya ng paalala ni Presidente Rodrigo Roa Duterte, ng ating mga face mask. And of course, yung pong ating face shield. Huwag niyong kakalimutan. At pag tayo nasa labas na po ng kalye, kailangan mag-observe tayo ng 2-meter distance or 6 feet. And let's keep on washing our hands frequently and thoroughly with soap and water. And syempre, huwag natin kakalimutan, kailangan talaga natin magpalakas ng ating mga katawan. Kailangan maging malusog po tayo. Yan talaga ang unang natural na bakod natin sa anumang uri ng sakit. Kaya palagi tayong kumain ng mga masustansyang pagkain like gulay, prutas. Minom tayo ng maraming juices, maraming tubig. Tayo po yung magpainit ng araw. Mag-exercise po tayo tuwing umaga. Matulog po tayo ng 8 hours at least every day. So yun po ang palaging gagawin natin. At pinag-uusapan na rin lang yung mask. Sabi po ni Presidente, inamin niya, sabi niya, alam niyo, nung nasa Surigao siya, sa totoo lang, sabi niya, I always run the risk of catching COVID-19. Palagi kong inilalagay ang sarili ko sa panganib kasi every now and then, tinatanggal ko yung aking mask. Kasi, unang-una talagang mahirap din ang palagi ka nakamas. Yung paghihinga mo naapektuhan. Yung pagpasok ng oxygen, natatakpan Anyway, sabi niya, nandiyan naman si BP Lenny, o di siya mag-succeed kung may nangyari sa akin. Sabi niya hindi talaga siya sanay na pag kinakausap niya ang sambayanan, naka-mask. At siya nga daw napulaan na rito. Pinupuna siya. I've been criticized, sabi niya. Tama kayo. Na ito si Duterte nagsasalita, hindi naman sinusunod. Tama kayo na hindi naman magmamas. Tama kayo, sabi niya. Nung nagsasalita po kasi siya, walang face mask. Pero sabi niya, hindi ako hold upper Sabi nga ng iba, sabi niya, pag tayo rin nakamas, parang iba ang dating ano lang yung guni-guni nyo lang yon. Sabi niya, hindi ako hold upper tinatanggal ko. Pero teka muna. Alam nyo, tingnan natin yung health protocols. The reason why we wear this face mask, kung marami tayong kasama sa isang lugar. Like, for instance, dito sa opisina natin, usually, pag nag-shoot tayo, ilang kami rito, umabot kami rito ng 7. O, di dapat nagmamas kaming lahat. Okay? Kaya nga palagi tayo nakamas Kasi nung hindi tayo nakamas, napagsabihan tayo Mga doktor, sabi niya, kailangan nagmamas ka. Kasi marami kayo dyan sa studio. Mabuti kung dalawa lang kayo at malayo sa'yo, okay lang yon. At yung pag nagdi-deliver ka ng speech, dahil madalas tayo mag-deliver ng speech, kung malayo ka naman, if you're about 10 meters away, okay lang na wala kang mask. Kung ganun kalayo, safe pa rin yun. Talagang ang mask lang pag malapitan, talagang yan ang delikado. Kaya sa totoo lang, si Presidente Duterte, pag nagtatanggal ng mask, he's not really violating the protocols. Kasi, kung mapapansin nyo, kahit sa cabinet, ang layo namin sa kanya. Sabihin mo, mahigit 10 metro yung pinakamalapit na miyembro ng kabinete sa kanya. O, sabihin mo pang 5 meters, malayo yun. But bihira ko nga siya nakikita ngayon na hindi nakamas Mas madalas yung mask sa wala. Diyan naman pag nag-i-speech siya,
Gaya nung sa ano, malayo din. Sa Surigao, malayo din naman yung tao sa kanya. Kaya safe pa rin. No? He does not violate protocols. Kaya ano lang, kaya he feels violating protocols. Kasi nga, di ba, pati siya sinasabi niya, magsuot ng mask, magsuot ng mask. At actually, safe po yun. Kinonsulta na natin yun sa mga doktor. Basta you are safely away from people around you. Pati nga yung pagkanta. Yung pagkanta, kung halimbawa, napakanta ka sa isang event. Kung malayo ka naman dun sa kinakantahan mo, pwede ka. But ako, pag ako'y naiimbitahan sa isang event, na kumanta, talagang, dati, tinatanggal ko. Pero ngayon, nakuha ko na yung sikreto Kasi pag nakamask ka at malayo yung mikropono, talagang hindi maganda ang audio. But I discovered, pag nilagay mo yung mikropono sa malapit na malapit, dito mismo sa mask, maganda ang audio. O kaya hindi ko na tinatanggal, alam ko na yung sekreto. O anyway, sabi ko ni Presidente, nag-order po siya ng isang direktiba, kaugnay dito sa mask. Sabi niya, inuutusan niya ang lahat ng local government units na magbigay ng mask sa lahat ng mga mamamayan sa loob ng kanilang constituency. Madali sabi, for instance, in Quezon City, kailangan lahat ng residents dyan may mask. Sabi niya ni Presidente, kailangan talagang pag hindi ka kasi nagsusuot ng mask, talagang may problema tayo dahil baka mahawaan. At kung meron ka naman, makahawa ka. So sabi niya, I require you, the provincial government and the municipal government, to give to your residents free, libre na mask. Sana daw, yung pong mga LGUs na tinatawagan niya makinig sa kanya. Dahil sabi niya, kung hindi nyo gagawin yan, ako magdadala sa lugar nyo, pupuntahan ko kayo dyan, City Hall, magdadala ako ng mga mask. Hindi nyo kaya magbigay, ako magbibigay. Ayaw mong bumili, ako ang bibili at ako magdi-deliver. Bigay mo sa mga tao. Ayaw mong gumastos, ako ang gagastos. Alam nyo naman si Presidente, ganyan talaga estilo niya. Gusto niya, pag inutos niya, lalong-lalo na sa pagkalusugan ng bayan, at seguridad ng bayan, kailangan ora mismo gagawin ka agad. At meron pa ho siyang meron siyang binabanggit. Ito ay kaugnay sa korupsyon. Sabi niya, alam nyo, habang ipagpapatuloy ko ang pakikipaglaban sa katiwalian sa pamahalaan, hanggang sa huling araw ko rito sa Malacanang, sabi niya, ang pristine clean, parang immaculate clean, yung walang kahit dumi-duming bureaucracy, mukhang imposible. Di ba, tinalakay na ho natin kasi naging part of the culture, naging kultura na ng mga nandyan sa gobyerno na kumupit. Yun ang kinagis na nila, yung mga pumasok, yun na naging kalakaran. Kaya talagang mahirap. Sa baba, yung sa taas, walang problema Dahil huli kagad Yung sa baba, mahirap talaga. Kaya sabi niya, I would dedicate the last remaining months of my stay in the office of the President going after corrupt people. At sabi niya, do not expect me to entirely pristine clean the bureaucracy. That is impossible. Kaya nagbibigay siya ng bagong babala doon po sa mga nangungupit at tumatanggap ng mga suhol. Sabi niya, dapat wala na kayo dyan sa serbisyo nyo in the first place. Alam po ninyo itong binabanggit ni Presidente. Kanina po kasi sa pahayagan ng Daily Tribune, lumabas din po yung aking pahayag sa programa natin nung kahapon. Kailan ba yung EDSA? Kahapon. Sabi po natin, nakalagay doon sabi niya,
Patingin nga nung Tribune, papakita natin yung pahayagan. Hindi, yung ano, yung nasa ba yung dyaryo? Ito, nandito. Kasi nakalagay ho rito, kinukuto yung sinabi natin. Kaugnay ho sa corruption, ha? Para makita nyo na, ayan dito sa mga Daily Tribune to, tingnan nyo. Focus mo nga. Ayan ano ba nakalagay? Corruption remained after EDSA. Ang sabi ko, totoo naman ho yun. Kaya ito sinasabi ni Presidente na imposible. Inabutan nyo na nga ho yung korupsyon. Talagang napakahirap tanggalin yung buong buo. Di ba? Kaya sinabi natin, yung pagdiriwang natin ng EDSA, kung nagdiriwang tayo dahil natanggal natin si Marcos at nagdiriwang, doon sa mga ayaw sa kanya, at sinasabi nilang ito'y lumabag sa karapatang pangtao, ito'y diktador at kung ano-ano pa. Yun tamang pagdiriwang kasi yun ang ayaw nila kay nasirang Presidente Marcos. Pero kung ang EDSA Revolution ay isa pong trigger o isang naging paraan upang mabago natin ang kalakaran sa pamahalaan, mabago natin ang struktura pang-ekonomiya at pang-politika, ibig sabihin, nawala na ang korupsyon, nawala na rin yung kriminalidad, nawala na yung rebellion, nawala na yung kahirapan, lahat mong yun ay hindi naganap. Kaya, there is no reason to celebrate. Yun ang sinasabi natin. Kasi nga yung corruption, di ba? Hindi naman talaga na, di ba sinasabi nila, corrupt daw yung administrasyong Marcos dahil yung mga cronies at yung kung sino-sino pa. O hindi ba yung nagpalit lang naman ng Pangulo, ganun din, di ba? Natatandaan nyo ang binigay na pangalan sa Cory administration, Kamag-anak Incorporated. Ang daming yumaman, ang daming nagnakaw. And then thereafter, yung ibang administrasyon naman ganun din eh. Pagdating nga ni Presidente Duterte, yun din ang naging problema niya at siya nga ang pinakamaraming tinatanggal. Left and right nga, pati nga cabinet members. Never pa sa kasaysayan ng ating bansa na talagang tinatanggal yung mga malalapit sa Presidente dahil sa issue ng korupsyon. Marami po siyang tinanggal. Mga yuse, cabinet members, pati mga general, 7 general yung sinipa niya. Marami. Pero sabi niya talagang wala. Mahirap talagang tanggalin ang korupsyon. Yun din ang ibig sabihin natin. Nung sinabi natin na after EDSA, corruption remains. At talagang kahit pa yung susunod kay Presidente, mahihirapan din. But like the President, he can always, as he did, reduce and minimize corruption. Kasi nga, stricto siya at tinatanggal niya at pinuusig niya. Yun po ang taksain ng korupsyon kaugnay kay Presidente Duterte yung sinasabing imposibleng tanggalin yan hanggang sa huling araw po. At kaugnay naman doon sa sinasabi ko na matapos yung EDSA Revolution, nanatili pa rin ang korupsyon. Babalikan po natin kayo makalipas ang ilang sandali.
Alright. Puntahan naman po natin itong paksaing Visiting Forces Agreement. Sabi po ni Presidente, hindi po ba, nagkaroon dito ng alingas-ngas nga yung BFA kasi if you recall, nung isang taon, sabi niya, i-abrogate ko yung Visiting Forces Agreement. Kasi unang-una, palagi tayong on the receiving end. Tayo nagagamit. Nagagamit ang ating bansa pero wala naman tayo halos tinatanggap dyan. Pagkatapos, pinapakialaman pa yung ating internal affairs. Kung matatandaan nyo, hindi ba yung Estados Unidos, nagpalabas sila ng isang batas doon sa kanilang General Appropriations Act na yung mga opisyales na di umano ay may kinalaman sa paglabag ng sa karapatang pangtao, hindi na po pwedeng pumasok sa Amerika. O, tandaan nyo si dating PNP Chief Ronald De La Rosa, tinanggalan ng visa. Tapos kami, mga tagapagtanggol ni Presidente Duterte, sinabi rin, oo, yan, kasama yan. O, pero hindi ko naman na-validate kung natanggal yung aking visa o hindi. Galit sabi ni Presidente, abrogate. O, malingas-ngas naman kasi ito naman mga senador, gusto nila, sila naman ay merong say. Kailangan, since naman daw yung mga tratado bago mapatupad, sila naman ang nagbibigay ng 2/3 vote. Kailangan, pag in-abrogate mo, meron din silang karapatan. Kaya nga may nakabinbin sa Korte Suprema ngayon. So, madalit sabi, nag-decide si President, abrogate siya, bigyan mo ng notice. Binigyan ng notice, Visiting Forces Agreement. Itong Visiting Forces Agreement nga pala, ito yung kasunduan sa dalawang bansa, Amerika at ang atin, kung saan nakalagay ho doon yung mga rules governing yung stay ng mga sundalong Amerikano rito. Kung sino may jurisdiction, kung gumawa ito ng krimen, saan sila ikukulong, paano inidemanda, ganun din yung ating sundalo pag nasa Amerika. Pero, ilang buwan na nakakaraan, matatandaan nyo, sinuspindi niya yung effectivity ng abrogation. Sabi niya, suspindi muna natin yan. So, madalit sabi, hindi mo na tinuloy. Karoon na naman mga usap-usapan. Kakarinig kayo ng iba't ibang mga opinion. And then, ito na naman mga senador, bumanat na naman. At kini-question na naman nila yung pag-abrogate. Hindi ba pinuna rin natin sila? Sabi natin, teka muna, huwag niyo muna kasing pumasok kasi dumidiskarte pa si Presidente. Kumbaga, hayaan natin siya na mag-navigate. Saka na, kung merong bagong tratado at ayaw ninyo, di pag nandyan na sa inyo. Sa ngayon, unang-una, yung Visiting Forces Agreement, existing yan. So, dapat talaga, huwag na kayo magsalita dyan. Tapos na yung pagsasalita nyo dyan. Ayos na yan noon pa yan. So, madalit sabi, alam mo niyo si Presidente, nakikinig eh. He listens. So since there's appears to be discordant voices dun sa kanyang foreign policy, kasi siya ang chief architect, siya dapat talaga ang masusunod kung ano ang kanyang patakaran. And so far naman yung patakaran niyang panglabas ay talagang maganda. Naging independent tayo. Sinasabi niya, let's not rely on our allies. Let's have our own strength. Hindi natin kailangan palakasin natin ang ating mga resources, ang ating military hardware, magkaroon tayo ng sariling lakas upang lahat ng mga pagsalakay sa atin, pakikialam sa atin, ay kaya nating tapusin dito sa ating bansa. Hindi na tayo hihingi ng ayuda, tulong kung saan kani-kanino pa, lalong-lalo na dyan sa Amerika. So, madalit sabi, yun po ang naging posisyon ni Presidente. But, he hears.
voices coming from the critics and the opposition. He hears also defenses coming from those who believe in him and who follows the Constitution. But be that as it may, alam niyo ang presidente, gaya nga ng sinasabi natin, kailangan kasi when you enter into some agreements or you enter or you put a policy concerning your foreign relations with other countries, kailangan ang bansa in unison nagkakaisa. Nakakasira talaga pag hindi nagkakaisa. Gagamitin ng kalaban. So naririnig niya ngayon. Sabi niya, itong mga ito, para tumahimik na. Sige, sabi niya, konsultahin nga natin ang taong bayan. Let's hear from what the ordinary people will say something about this. After all, sila naman talaga ang naghahari sa atin. Pagkat sila ang nakararami. Majority rule tayo eh. So sabi niya, sa totoo lang, undecided ako ngayon kung talaga tutuloy ko ba ito, hindi. So sabi niya, I will ask the people. Kailangan tanungin natin ng taong bayan kung ano naman ang masasabi nila. Kasama na, pati yung mga lawmakers nga na nagkokontra. Pero, ang problema ho ganito, nako, gagamitin na naman yung posisyon niya. Sabi niya, akala ko ba ikaw ang chief architect, bakit ka kukonsult sa taong bayan? Alam nyo, talagang sala sa lamig, sala sa init. Pag ikaw talaga nakaupo dyan, kaya nga ayaw niyang patakbuhin si Inday Sara eh. It's such a thankless job. Sala ka sa lamig, sala ka sa init. Ano man ang posisyon mo, babanatan ka. Kaya mabuti yan, kaya hindi. O kaya yan naman bibira sa kanya. Bakit ngayon kukonsulta ka? Bakit di ka nagkonsulta noon pa? Ayan. Gaya ng paliwanag natin. Para nga tumahimik na. Kasi sa totoo lang, pag nag-survey, sigurado susuportahan si Presidente. Pero alam nyo yung mga oposisyon, mga critics, hanggat hindi nila nakikita yung survey, nakita na nga yung survey 91%, sige pa rin sila eh. Pero magaling nga si Presidente, hindi. Sige, tingnan natin. At kung kayo ay merong opinion po rito, kayo po ay mag-text dyan sa 8888 Citizens Complaint Hotline. Sabihin nyo po, ang inyong posisyon dito, i-abrogate ba natin ang Military Forces Agreement o hindi? O kaya dito sa ating programa, hindi ba, inilagay na natin yung email natin dyan. Lagay nyo rin para malaman natin ang sentimiento. Hindi yung naririnig lang natin yung mga kumukontra na dapat nga hindi muna kumukontra. O kaya itong si Secretary Teddy Boy Locsin, tangayin din siya. O sige, sabi niya, pati na yung mga nasa militar, tanongin na rin natin. O madalit sabi nga ni Secretary Teddy Boy Locsin, important too is a sense of the military from whose chief's cabinet gets a sense of hostility because of shabby treatment in, among other things, military exercises where officers complain they just drool looking at maybe handling even but never getting to keep superior weaponry. Alam nyo kasi, sa mga, diyan po sa kasunduan ng Visiting Force Agreement, meron dyan mga military exercises na tinatawag. Parang kunyari may gera, exercise sila. Ang problema, yung mga sundalo natin, naiinggit lang na tingnan yung mga military hardware na mga high-tech. They can only admire, they can only siguro hold them for a while if they can. Pero hindi naman mapapasa kanila. Naiinggit lang sila at sumasama lang ang loob nila. Kung mga talagang one-sided yung Military Forces Agreement. Kaya pakinggan nga natin itong military. Kaya sabi ni Secretary Teddy Boy, President Rodrigo Roa Duterte is a populist leader. So it makes sense to get the public's opinion regarding
the Visiting Forces Agreement. Not the sense of self-important people, but common folk who, however, must at least take to trouble to call 888 and not just answer surveys. O kailangan daw, dahil populist leader itong si Presidente, kailangan mo marinig niya yung opinion ng sambayanan. Hindi po yung sambayanan, yun lang na mga mayayaman, yung may mga hawak ng kapangyarihan, na yung sa palagay nila sila yung mga importanteng tao. Kung hindi, yung mga ordinaryong tao din na kailangan, maliban pa doon sa sumasagot po sila ng mga surveys, mag-text din kayo o sumulat dyan po sa 888-88. Yun po ang ating complaint center. So, palagay ko po, magandang panukala yun na nanggagaling mismo kay Presidente. Pakinggan po natin ang tinig ninyo at malaman kung ano talaga ang sentimiento. Ako, hindi ko pa naririnig. Sa tingin ko, suportado niya si Presidente. Otherwise, sana nakuha yung 91% trust and approval rating. Pag sinabi nyo kasing trust rating, ibig sabihin yung 91% ng mga Pilipino ay pinagkakatiwalaan si Presidente. Pag sinabi nyo namang approval rating, 91%, ibig po sabihin, yung mga Pilipino, ganong kataas ang porsyento na sumasang-ayon sa estilo ng pamamahala ng Presidente. That is my basis, yung po ang aking batayan kung bakit hindi pa man sinasabi ko na sa sarili ko, sigurado. Suportado ng sambayan ng Pilipino yung kung ano man ang posisyon ni Presidente dyan sa Visiting Forces Agreement. O, hindi po ba? O lumipat tayo naman dito sa paksaing bakuna. Ito pong Sinovac. Sabi po ni Presidente Rodrigo Roa Duterte na pag dumating itong Sinovac na ibinibigay sa atin ng libre ng China, abay, kailangan kilalanin po natin to at sangayon sa kanya. Siya mismo ang personal na tatanggap dito. Magkakaroon tayo ng seremonya sapagkat kaibigan natin ng China. Tayong mga Pilipino, tumatanaw tayo ng utang na loob. Di ba po ba yung utang na loob ay napakahalaga sa atin? Ibig sabihin ng utang na loob, when somebody does you something good, there should be a return of that goodness. Tatanawin mong utang na loob yun para pagdating ng araw, pag kailangan niya rin, isoli mo yung kagandahang loob na yun. Huwag mong kakalimutan. Hindi yung gaya ng ginagawa ng ibang politiko. Kung bagay, inalagaan mo at lahat, babastusin ka pa. Yun. Yun ang ibig sabihin ng utang na loob. Kaya sabi niya, tayo mga Pilipino, tumatanaw talaga tayo ng utang na loob. At ang sambayanan nyo, pag kayo ay nakilala na walang utang na loob, naku, maniwala kayo. Kahit anong takbuhan yung posisyon sa politika, hindi kayo lalabas. Hindi maganda. Ayaw ng taong bayan yan. Ayaw rin ng taong bayan nyo. Nangaapi kayo, yung oppressive kayo, ayaw rin yan. Yan. Pag wala kang utang na loob, nangaapi ka, o kaya naman kurakot ka, yan ang mga ayaw ng sambayan ng Pilipinong botante. At kahit na hindi botante. Sabi niya, sa ating panahon, sabi ni Presidente Duterte, ng pangangailangan. Talaga naman yung China ay kaibigan natin at ngayon ay nagpapadala pa ng unang bakuna sa atin. Kaya magkakaroon tayo ng konting seremonya diyan sa donasyon ng People's Republic of China. We'll get back to you after a few seconds of pause or break.
Alright, bumalik na po tayo. Gaya ng binabanggit natin o kanina. Ito pong bakuna na galing sa Chinese government. Parating na. At inaasahan natin, ngayong papasok na buwan, nandiyan na yan. At ito pong National COVID-19 Vaccination Program. At ang itong Department of Health, pati na itong National Task Force Against COVID-19, clarify nila na yung pong mga specific na detalye kaugnay sa allocation, pati na yung rollout. Alam niyo ba kung ilan ang i-roll out natin na bakuna galing sa China, yung Sinovac? 600,000 donated ito ha. Yung pong detalye ng allocation, pati yung rollout, pinag-aaralang mabuti. At inaantay natin yung official na rekomendasyon ng National Immunization Technical Advisory Group. Pati na yung approval ng IATF. Katunayan po, kanina, nag-umpisa kaninang mga alas 10, may meeting po yung IATF. At kasalukuyan pa, habang nagsasalita tayo ngayon tuloy pa rin. Hindi nga tayo makapag-participate kasi meron tayong live broadcast. At ito pong DOH, yung NTF, kinumpirma na yung donated vaccines na darating within the next couple of days. At magkakaroon tayo ng seremonya dyan sa Villamor Air Base sa Pasay City. So, abangan po ninyo yan. Tayo ay magiging-coordinate ang pamahalaan natin dyan sa People's Republic of China Embassy sa pagdating. Alam nyo, kahit anong sabihin ng mga kritiko, kaugnay dyan sa relasyon natin sa China, kesyo daw, bakit daw tayo masyadong nagdi-defer sa China, hindi raw tayo nagpuprotesta, hindi naman totoo yun. Yung arbitral ruling, basta sila lumabag doon sa international law relative to the use of the international waters, ay talagang nagpuprotesta tayo doon. At yan naman si Secretary Teddy Boy Locsin, sabi niya, Jesus Maria Jose, palagi tayo nagpuprotesta. But, alam nyo, kahit na ganyan, hindi naman ibig sabihin, kaaway na natin. Kasi, gaya ng paulit-ulit na paliwanag natin sa inyo. Merong sa isang bahagi, hindi tayo nagkakasundo. Pero maraming bahagi naman sa paksay ng lipunan, sa pag-share ng intelligence, sa pag-share ng economic benefits, pag-share ng pakikilaban sa rebellion, mga terorista, mga kriminal, mga pirata, mga drug lords, magkakasundo tayo dyan. Yan po ang ginagawa natin. Kaya kahit anong sabihin nila, hindi po totoo yung mga sinasabi nilang takot tayo. Hindi. Ano ba tayo matakot? Pilipino matapang. Marunong lang tayong dumiskarte. Taktisya ng mga Pilipino Yan, si Presidente, number 1 yan. Mahusay talaga yan. Anyway, ano ba ito? Second half na ba ito? Second half na ba tayo? Di ba? Alright. Ito pong Sinovac.
Sa report pong tinanggap ni Presidente Rodrigo Roa Duterte, sabi po ni Secretary of Health Francisco Duque, yung pong Sinovac ay merong 100%, tandaan nyo, 100% efficacy rate sa pag-prevent ng severe infections. Hindi lang 50%, hindi lang 60, hindi lang 70, hindi lang 80, hindi lang 90%, but 100%. Pag kayo'y nadapuan, halimbawa, severe, wala, talo yung coronavirus. Pag meron kayong Sinovac na bakuna. At ito raw po'y naprubahan clinically na nakaka-reduce ito ng symptomatic and asymptomatic cases. At kayo ay mabibigyan din ng prevention na ma-ospital, lalo na kung mga maluluba yung sakit nyo ng coronavirus. And necessarily, if you can prevent this kind of circumstances, you reduce the number of deaths. Hindi kayo mamamatay. Kaya yung pong Sinovac, nabibilang po siya dun sa grupo na nagbibigay ng 100% efficacy or effectiveness. Kaya, huwag niyo pong kalilimutan yon. Katunayan po sa ibang bansa, sabi nga ni Presidente Duterte, yung mga healthcare workers nila, tinurukan ng Sinovac. Kaya sabi ni Secretary Charlie Galvez, talagang sabi niya, I'm vouching for Sinovac safety and efficacy. Lalong-lalo na nga, ito'y inaprubahan ng ating Food and Drug Administration. Hindi po ba, pinaliwanag yan ni Dr. Eric Domingo na talagang yung mga clinical trials nila, nagpapakita na talagang safe. Katunayan, hindi po ba, yung si Presidente ng Indonesia, si Joko Widodo, hindi po ba nagpaturok? Yung pong Hong Kong Chief Executive, yung pong babaeng leader nila ron, si Carrie Lam, nagpaturok din ng Sinovac. Kaya sabi nila, pati si Presidente, sige, pag nandyan na yung bakuna, yung tayo, kami, mga nandyan sa gobyerno, matataas na opisyales, magpapaturok tayo, magpapabakuna po tayo. At sabi naman ni Secretary Roque, kahit na yan si BP Leni, welcome siya na sumama sa mga cabinet officials na magpaturok. Kasi papasok siya dun sa edad na 18 to 59. Hindi pa naman siya senior citizen. Siguro mga 57, 58 si BP Leni, kung hindi tayo nagkakamali. Kasi hindi pa ba yung Sinovac? Sa ngayon sa FDA, yung mga nakita naming dokumento, yung mga pinadala sa aming materyales, sinasabi doon na ito talagang effective to. Doon sa edad 18 to 59, meron na silang clinical trials doon. So walang kaduda-duda yon, mas very safe. Pero pagdating doon sa 60 and above, hindi pa sila tapos doon. Kaya sabi nga natin, wag muna dyan sa mga may edad na 60 pataas. At ganun din sa 17 and below. Kasi meron pa sila mga clinical trial. Kaya nga sabi pa rin ng FDA, pati na yung mga health workers na talagang nasa frontline ng mga sila ang gumagamot sa may sakit. Wag muna yon. Pero yung mga iba na hindi naman nasa frontline, pero health workers, pwede. Yun po. Kaya wag po tayo mag-alala. Kaya si BP Leni, you're welcome. Sama ka sa amin. At ito pong plano ng inoculation, a-approvean po ito ng National Task Force Against COVID-19 and the Department of Health. Now,
meron pong payag si Presidente Duterte sa selebrasyon ng EDSA. Sabi ni Presidente, yung selebrasyon ng EDSA, kailangan ito ay maging daan upang itapon na natin, set aside, tanggalin, burahin ang mga hindi natin pagkakaintindihan sa isa't isa at tayo'y magsama-samang magtrabaho. Let's work together, sabi ni Presidente. Kaya nanawagan siya sa taong bayan. Kasama na siyempre yung oposisyon. Kailangan ang Pilipino, sabi niya, palaging maging vigilant. Palagi siyang alert. Pag may nakikita siyang pagsalakay sa mga demokratikong institusyon, kailangan natin na i-preserve natin, panatilihin natin ang ating kasaysayan at kultura. At panatilihin natin ang pagtatanggol sa karapatang pangtao. Sapagkat ang ating kasaysayan, sabi ni Presidente, our history has been shaped by the countless battles that the valiant heroes of our past have fought. Ang ating kasaysayan ay hindi lamang iginuhit. Ito'y kumbaga sa paggawa ng mga itak, mga weapons na pinapanday. Talagang hinubog po yung ating kasaysayan sa mga marami ng pakikipaglaban, pakikipagdigma ng ating mga bayani ng mga nakaraan. At kahapon nga, pinagdiwang yung anibersaryo ng People Power Revolution na ito naman daw ay inspirado ng katapangan at kabayanihan ng mga nagbigay ng at nagtrabaho lumaban upang makantam natin yung ating kalayaan laban sa mga dayuhan. Kaya sabi ni Presidente, habang pinag-iisipan natin kung ano bang relevance nitong EDSA, selebrasyon, kailangan tayo ay patuloy na umasa na marating natin yung pamumulaklak ng ating mga pinagsamang pangarap para sa ating bansa. Ang sabi niya. O yun din ang sinasabi ni BP. Mabuti naman. O BP Lenny, ngayon, I will commend you for saying this. Sabi mo, dapat ang mga Pilipino, magkaisa sa pandemic, concentrate on democracy. Tama lahat ang sinasabi mo, except that you have to apply it to yourself as well as to the opposition and the critics. Sama-sama tayo, pero gawin mo. Alam mo, madaling magsalita. Nawagan ka ng pagkakaisa, pero kung kayo mismo, sinisira nyo yung pagkakaisa sa pamamagitan ng mga pagpapalipad ng mga pahayag na sumisira dun sa mga ginagawa ng pamahalaan at pati sa mata ng mga tagalabas, pinapakita nyo na mali ang ginagawa ng Administrasyong Duterte at ito ay lumalabag sa karapatang pangtao at ito di umano hindi tumutugon sa mga pangangailangan ng tao sa panahon ng pandemya. Pag ganyan ang mga pinapahayag nyo sa Pilipinas at sa labas ng Pilipinas, paano tayo magkakaisa noon? Tapos mananawagan kayo ng pagkakaisa. You have to walk your talk, ika nga. Hindi lang pa pwedeng salita, kailangan sa gawa din. At yan, tama ka dyan nung sinasabi mong ito ang mahalagang aral sa EDSA. Kasi sa EDSA, nagkaisa po yung mga kontra kay Marcos. Yung mga nandito sa Metro Manila, gaya ng paliwanag natin sa inyo, yung mga nasa probinsya, mga magsasaka, mga mangingisda, wala naman sila rito sa EDSA nung maganap yan, di ba? Kaya nga yung mga historia natin, sinasabi, hindi, alam, actually yung EDSA Revolution, that was an elitist revolution. Hindi yung kumakatawan yon sa mga taong bayan. Madalit sabi,
Yung mga kontra kay Marcos, yung mga ayaw kay Marcos, nagkaisa sila. Di ba sabi natin, hindi mo naman magiging matagumpay yan kung hindi pumasok dyan si Enrile, saka yung Ram. Hindi po ba? O kaya, but nevertheless, it was an event that what? Led to the downfall of what they perceived to be a hated dictator and violator of human rights. O yun ang sinasabi ng mga kalaban. And triggered the assumption to the presidency of the wife of a former Senator Aquino. At yun nga ho, si Cory Aquino. O yun naman talagang katotohanan ng EDSA. Kaya yung sinasabi ni BP Lenny na let us unite, I agree, let us unite. But do it. How do you do it? By supporting the projects of the government, by not peddling misinformation, disinformation to our public. After all, Vice Presidente naman ikaw, BP Lenny, you're part of the government. Dapat maging supporter ka. Sabi mo, but I have the right to speak. Yes, you have the right to speak. Against what you perceive to be wrongs. O edi, sa totoo lang, you can always write the president. You can even always call him and express your sentiments. Mabait si Presidente, maginoo ito. Napakabait ng Presidente, kahit nakaaway niya, he is willing to welcome. Kita nyo, anong preba po natin? Hindi ba? Yung mga komunista, binigyan niya ng mga posisyon, ginawa niya mga cabinet members, yung mga left-leaning leaders. Yang si Trillanes, kahit na anong paninira sa kanya, anong pangalipusta sa kanya, pati pamilya niya isinama, tinawag siyang magnanakaw, tinawag siyang murderer, tinawag siyang corrupt, lahat na yata tinapon sa kanya. Anong ginawa ni Presidente? Wala. Hindi niya dinimanda eh. Sinasabi niya lang na huwag kayo maniniwala dyan kasi, nako, bebenta kayo niya sa demonyo. Yun lang yung kanya. At meron din naman siyang karapatan, ipagtanggol ng sarili niya. Pero nunca, never he used the powers of the presidency to put this man behind bars to which he belongs, deservingly. Wala. Kasi nga, itong taong ito hindi bingatibo eh. Naniniwala siya, abogado eh. Yan ang democratic rights ng bawat isa. Sige, okay lang yan. Bahala na kayo. Meron naman nung sinasabi yung kapatid niya. Itong si Baby Duterte. Na sa totoo lang daw, si Cory Aquino ang nagbigay daan sa karir politika ni Presidente Duterte. Kahit daw habang sinasabi ni Presidente Duterte na yung mga kamabaihan, walang kakayahan na maging presidente. Pero dapat daw pasalamatan niya na yung babae ang nagdaan tungo sa kanyang karir sa politika. Tama naman siya in a way. Yung pong sinasabi ng kanyang kapatid. Kasi si Cory Aquino, nung manalo po ang grupo ng Cory, yung kanyang yung nanay po ni Presidente Duterte, si Soledad, kapangalan po ito ng nanay ko, Soledad din. Si Nanay Suling Duterte, inalok niya po na maging alkalde, OIC, ng Davao. Pero tinanggihan niya, ayaw niya maging mayor. Sabi niya, kung gusto ninyo, edi kunin niyo yung anak ko, si Rodrigo, pero hindi ako. Kaya, tandaan nyo, si PRRD o si Presidente Duterte ang naging vice mayor initially. At pagkatapos,
tumakbong alkalde at nanalo. Pero, alam nyo, kung, excuse me, kung si Mayor Duterte at that time, kahit na binigyan mo ng daan tungo sa buhay politika, kung ito'y mahina, wala. Hindi ho itong mananalo. Hindi ito magiging alkalde for 22, 23 years. Madalit sabi, he became what he was and is because of his qualities as a leader. He showed his political will. He showed his integrity. He showed his honesty. He showed his expertise and experience in governance. He showed his guts to fight the rebels and the criminals and the drug lords in his city. Kaya, naging legend at naging ultimately the president of the land. At alam nyo ba kahapon, yung selebrasyon, ito naman ang kakaiba. Di ba dapat, yung mga dati, yung mga previous celebrations, ang panahon ng Cory and subsequent to Cory, panahon ng Ramos. Hindi ba, ang daming tao doon, daming nagse-celebrate. Meron din mga nagpo-protesta. Pero kahapon kakaiba, alam niyo ba kung bakit? Aba, may motorcade, 300 sasakyan, 500 na nakamotorsiklo. Inukupan nila yung daan dyan dyan sa EDSA nga nagpunta sila sa Quezon City Circle. Alam niyo ba kung sino yung mga yun? Aba, yun ay motorcade para kay Inday Sara Duterte. Nakalagay, Run, Sara, Run. Run, Sara, run. Digong is on his way. O, hindi ba yun yung kanta? Run, Samson, run. Delilah on her way. O, ito naman siya. Run, Sara, run. Digong is on his way. Hindi ba yung Duterte? Yun ang nilunsad natin sa programang ito at nag-take off na nga eh. Nakakalula na nga, ang bilis. Parang trend, yung bullet train sa Japan. Talagang dire-diretso. Ang lakas. O pero, sabi nga natin, kay Sera, what will be, will be. Mamaya-maya meron tayong i-discuss tungkol dyan. Sa Duterte. Kasi may bago na namang tandem na lumalabas. Anyway, puntahan muna natin yung mga komentaryo. Ito namang Commission on Human Rights. Yun daw mga Pilipino. Kailangan ipagdiwang ang People Power Revolution. Pero, kailangan daw ay maging discerning tayo. Pag-aralan natin kung sino ang gagawin nating susunod na presidente maging mapanuri. Ako naman agree dyan. Kung yung mapanuri lang, totoo yan. Pero mga sambayanan, sabi ko ng CSR spokesperson nila, itong si Jackie Digia. Sa yung kaalaman, nanunuri na matagal nang sinuri ng taong bayan itong magiging susunod na presidente. Alam na nila kung sino ang gagawin nilang presidente. Ang mga choices nila, siguro, 1 or 2 lamang. Maraming gusto maging presidente, pero ang mga Pilipino, alam niyo naman. Tinitingnan nila kung sino ang yumakap sa kanila. Tinitingnan po nila kung sino ang kumalinga sa kanila. Sino ba ang tumugon sa kanilang pangangailangan? At kaugnay po rito, ipapakita natin sa inyo. May lumalabas na bagong tandem. I-focus po natin. Tingnan nyo ito. Nakikita nyo po ba ito? Go Digong Tandem revs up for 2022. Alam nyo, doon kasi sa Surigao, nagbanggit si Presidente. Ang aking Presidente, aking choice ay si Senador Bongo. Kaya ngayon,
Eto na. Lumalabas ngayon na si Christopher Bongo ay maaari din na tumakbong presidente. At ang vice-presidente niya ay si Presidente Duterte. Kasi yung una nating nilunsad ay Duterte. Sara Duterte for President, President Duterte for Vice President. Nag-take up na ho yan. At kita nyo naman, yung Sara kasama na yun. Pero ngayon, dahil nagsalita hindi ba sabi ni Presidente, ayaw ni Mayor Sara, ayaw ko rin na tumakbo yan. Ako, napakahirap. Masyadong madumi yung politika rito. Batang-bata pa yung anak ko. 42 lamang. Kung maging presidente yan, 48 lamang. O sobrang bata nga naman. Ano na ang gagawin niya after the presidency? Sabi niya, hanap tayo ng iba. O mukhang sa pananaw niya, o ito na lang si Bongo. Alam nyo, sa totoo lang, hindi ba palagi natin sinasabi sa programa natin, itong minenos nila na aid, di umano lamang ni Presidente nung ito'y maikwento o maipahayag na tatakbong senador. Di ba minimenos nila ito? Pero kita nyo naman, nag-number 3. Dati 24 siya sa survey, umakyat ng umakyat. Kaya ako nga, iniisip ko mag-number 1 eh. Pero nag-number 3. Ang nag-number 1 si Cynthia Villar. Pero nakita nyo, after he was elected Senator of the Republic, hindi ordinaryo po yung ginawa niya. Marami siyang panukalang batas, napakahalagang batas. Trinabaho niya bilang senador, masipag, umaten sa committee, sa mga pag-i-introduce ng mga bills. In addition to that, maniniwala ba kayo, inaalalayan niya pa rin si Presidente Duterte sa kabinete. Palagi ho siyang nakakasama namin sa mga cabinet meeting. Sa mga lakad ni Presidente, palagi pa rin siyang kasama. Kaya napakaganda ng kanyang relasyon kay Presidente. At nagagamit niya bilang senador. At pagka senador niya rin, nagagamit din ni Presidente dahil pag mayroong mga priority bills, o siya ngayon nagiging liaison doon sa mga senador. Hindi lamang yan. Kung mapapansin nyo, kung nagbabasa kayo ng dyaryo at nakikinig sa balita, nanonood sa TV news, araw-araw nandun ho ang Christopher Bongo. Bakit? Kasi maliban pa sa pagkasenador, maliban pa sa pagtulong niya kay Presidente Duterte sa executive, siya po on his own, umiikot, nagbibigay ng mga ayuda sa kanyang sariling pondo sa Senado. Dahil siyempre, mga senador, may mga pondo para sa mga social projects, di ba? Ginamit niya yon. In addition, marami ho yung kaibigan na nagbibigay ayuda para ipamahagi niya. Yan. Kaya, nakita ni Presidente, okay ito. Pwedeng Presidente ito. Kaya itong gusto ko. Ayaw ng anak ko di kigo ako. Kaya go. Kita nyo. Go Duterte. Di ba maganda? Pero, ganun pa man, si Christopher Bongo, senador, sinasabi niya, Sir, tawag ko sa akin, Sir eh. Lahat, tawag niya, Sir eh, sa amin, sa cabinet members. When he talks to every cabinet member, o kaya sa ibang opisyalis na mas nakakatanda sa kanya, palaging Sir. Sir ang tawag niya, Sir. Ako, gusto ko lang makaserbisyo sa publiko, trabaho lang. Gusto ko talaga si Sara tumakbo. Yun. So, yun ho ang sitwasyon ngayon. Yung Duterte has taken off and has caught fire and the imagination of the Filipinos. Sinasabi nila na ito ang maaaring ipagpatuloy ang mga sinimulan ni Presidente Duterte, itong si Mayor Sara Duterte, because she has the competence. She has the integrity. She doesn't have entitlement, self-entitlement na tinatawag. She has the compassion. And she has the guts. But at the same time, ayaw niya naman. So here comes Bongo. Ayaw niya rin.
Pero si Presidente naman, pwede yan. So, at least ngayon, meron na tayong dalawang pinagpipilian, di ba? Kung talagang ayaw ni Mayor Sara, kung hindi na magbagong isipan niya, kasi sabi niya, walang pagkakataon na magbabago isip ko sa panahon ngayon. Yun naman ang kanyang pasubali at this time. Pwede pa rin. Si Senador Bongo naman, ayaw niya rin tumakbo. Gusto niya lang serbisyo. Pero kung hindi tatakbo si Mayor Sara, di pwede na rin si Senador Bongo. Sinasabi niya, gusto ko lang serbisyo. Exactly. Kung gusto mo ng serbisyo, di tumakbo kang presidente, maging presidente ka. Di continue ng serbisyo. At the same time, continuity rin ng legacy ni presidente. Bakit kanyo? Sapagkat, bino nyo, aid po siya ni presidente. How many years na? Almost 30 years. Alam niya na. Kung ano yung paniniwala ni Presidente Duterte, nailipat na sa kanya. Yun din ang kanyang paniniwala. Kung ano naging estilo ni Presidente, yun na rin ang estilo niya. Kung anong katapangan ni Presidente, yun din. Tumapang na rin. Kung anong malasakit, yun din siya. Nakikita natin. So, at the same time, nandiyan pa si Vice Presidente na Presidente ngayon, magiging busy niya. Whether si Mayor Sara o si Senador Bongo, pwede, continuity pa rin. Kasi ang pinag-uusapan, continuity. Sino ba ang pwedeng ipatupad, ipagpatuloy ang mga sinumulan ng mga kabutihan, mga proyekto, yung mga build na yan, yung mga plant na yan, yung mga war against drugs, yung mga war against criminality, war against terrorists, sino pa? Hindi ba? Either si Mayor Sara o si Senador Christopher Bongo. Well, inabot na naman po tayo ng oras. So, pansamantala po magpapaalam tayo dahil Biyernes po ngayon, di bukas Sabado. Kanina alas 2 tayo nag-umpisa, alas 3. Bukas, 1:00 naman tayo. 1 to 2. At hindi lang po sa Facebook tayo lalabas, sa PTV4 din. Hindi po ba? Maliban pa sa RTVM, may PTV4 pa din tayo. So, kayo po ay magsuot ng inyong face mask, ng inyong face shield, at kayo po ay mag-observe ng 2 meter or 6 feet distance when you're out of your houses. And please wash your hands thoroughly and frequently every time na meron kayong pagkakat. And huwag niyong kalilimutan palagi yung pagiging malusog ang katawan. Be healthy. And that's very easy to achieve. Magkaroon lang tayo ng disiplina na mag-ehersisyo sa umaga, matulog ng at least 8 hours a day, magpabilad sa araw, uminom ng maraming tubig, kumain ng masustansyang pagkain lamang, prutas, gulay, karne pwede na rin every now and then. Okay lang lahat yan. So, pag tulog naman kayo at nagising, itong gawin naman po natin. Tayo po'y magpasalamat sa ating dakilang lumikha. Sino man, ano man ang pagkakakilala natin sa kanya. Salamat po sa binigay nyo sa aming buhay, sa pagdudugtong nyo sa amin sa araw-araw, sa binigay nyong biyaya, sa lahat ng blessings and bounties, pagkain namin sa araw-araw. At nakikiusap po kami na kami po'y akayin nyo sa wasto at tamang daan tungo sa kaluwalhatian. Hanggang bukas na muli. Let us tread the path of roses and let us go beyond the path of thorns. Magmahalan tayo, and I love you all.